Hello everyone! Sana okay po kayo dyan. Naisipan ko pong mag-video today dahil nasabi po ng mister ko sa akin na pag hindi po mamayang gabi, baka bukas uulan daw po. Kaya yun, naisipan ko pong mag-video dahil nasabi ko nga po doon sa sa mga nauna ko pong video na na magbibideo pa rin po ako tungkol nga po dito sa mga dahon. So kaya ito po, kung napanood nyo po yung video po na yon, makikita nyo po doon yung mga dahon na iba-iba yung kulay. Before po nangabulok. So kung hindi nyo pa po nakita, pwede nyo pong tingnan po doon sa video ko na yun para malaman po ninyo kung ano po yung sinasabi ko, yung ini-explain ko po tungkol dito. But kung napanood nyo na po, like I said, doon po sa ibang video ko, mga sariwa pa po yung mga dahon ng na dahon na nagkandalaglag galing nga po doon sa mga puno. So ito na po ngayon yung sandali. So ipapakita ko po sa inyo kung ano na po yung nangyari dito po sa mga nagkandalaglagan na dahon na dati po parang po sila, parang maihahambing mo na rin po sa mga bulaklak na yung may iba-iba pong magagandang kulay. But ngayon, ito na po yung nangyari. Ayan na po. Litan po natin. So ito na po yung nangyari na sa namin. Sa likod po ng bahay namin. Yan po. Kasi po dati, like I said doon po sa video, like diyan po sa may mga puno na yan, itong dalawang puno, meron pong mga nagkandalaglag na dahon na hindi naman po sobrang ganito kadami. Madami po siya, but hindi po ganito kadami. And then like I said, yung puno po, okay pa po. Parang kung iahambing po natin, parang ganun po sa yung mga puno na yun. Marami pa po silang mga dahon. Yan. So ang nangyari po sa puno namin, eto na po. Tuluyan na pong nalagas yung mga dahon. Yan, mangilan-ngilan na lang po yung natira. Ito rin po, halos lagas na po. And kaya ayan po yung yung resulta. Nalaglag po dito sa mga na to. Yan po. Lakad po tayo. Lakihan po natin yung yan po. Yan po yung mga dahon. So yan na po yung nangyari. And then like I said, ito po yung puno na pinanggalingan po ng mga dahon na to. Yan po yan. Umpisahan po natin dito. Dito po tayo mag-start. So yan po, nakita nyo po, halos lagas na po lahat. Like mangilan-ngilan na lang po yung natitira.
Ganun, same din po doon sa neighbor namin. So ayan na po. Sobrang ano na po, doon nga po sa isa kong video, like I said, medyo magaganda yung hindi po medyo ba talaga pong magaganda po yung kulay ng mga dahon. Ngayon, ano na po siya kasi ano po, umulan na po, tas naarawan na po, tapos umulan. Kaya bulok na po yan. Yan, dami po. Hanggang doon po yan. Ano. Try po nating mag-video po simula po dito sa bakod. Para makita po natin kung gaano po karami yung wawalisin po namin. So, ganyan po. Yan po. Simula po dito sa bakod na to. Hanggang doon po sa dulo. Tapos pag ganon. Doon po, makapal. Sobrang kapal. Ganon. So, ayun po, pinapakita ko lang po sa inyo yung like I said, nangatuyo na nga pong dahon. Ayun po, maganda pa rin po yung ano, hindi ko po sure kung nalalagas po yan. Siguro po nalalagas, hindi ko lang po matandaan. But, andyan pa rin po yung sa neighbor namin. Pati po yung, ano po, dyan. So, anyway po, nung pangalawang araw ko po na nag-video po ng mga dahon. Hindi ko po alam na ano po, may nangyayari na po palang hindi maganda sa ano po, sa father ko po. Kasi wala naman pong, hindi po ako nabalitaan kagad. So bali, dun, like isa doon po ata yun sa second video ko. Second video na ginawa ko po tungkol po dun sa mga dahon nga. And then, kinagabihan po ata nun, nakatanggap po ako ng ano po, bad news na parang ano nga, hindi ko nga po yun, parang seryoso na parang hindi, yung bang parang nakita ko nabasa ko na po yung text, but parang ayoko pong, hindi ko po mapaniwalaan. Yun po yung right word na inaano ko. Parang hindi ko po mapaniwalaan na yung ano nga daw po yung ano ko, tatay ko, ano daw po, ano ba yung tawag doon? Yung parang ano na po, yung pawala ganun. Kasi maraming beses na rin po ako nakatanggap ng ganung news. Tapos nakaka-recover naman po siya at nagiging okay. So, kaya po siguro yun po yung dahilan na nabalitaan ko man yun, and worried po ako, but parang inaano ko pa rin na makaka-make it pa rin po siya. Yun po siguro yung ano, dahilan na ano nga po. Kasi pagka ano po dati po kapag nakakatanggap po ako ng ano, sobrang nai-emotional ako at bigla na lang po akong maiiyak. Pero nung this time po nung ano, natanggap ko po yung news na yon, parang feeling ko na magiging okay pa rin po siya, ganon. Yun po yata yung best na pwede kong ma-describe sa feeling ko nung ano na yon, time na yon. But anyway, after po yata noon, kinabukasan po ata, ano, tuluyan na pong nawala yung father namin. Na ano ko po na ganun, hindi na po siya recover. Tuluyan na po siyang nawala. And then, nag-video pa rin po ako ng tungkol po sa puno, sa mga dahon. Kasi ito po yung inaano ko po ngayon, kasi parang sinasamantala ko po na
videohan po kasi hindi naman po palaging ganito. At hindi naman po palaging ganito na yung nag-change color po yung mga dahon. Taon-taon po, but may time po na hindi ko naman po yan naiisipang i-video. Yung parang ngayon lang po ako sinipag ganun. Kaya yun po yung dahilan na nakapag-video po ako ng sunod-sunod tungkol nga po sa dahon na like I said, hindi ko po talaga kadalasang ginagawa. So, dun po sa last video ko, parang nai-explain ko nga po na parang kahit nawala po yung dad ko nung time na yon, tapos kinabukasan po nung nagbi-video po ako, nakita ko po yung mga yung mga paano ba to, yung panahon ganun na ano ba tawag dito, yung sa last video ko po, ko po yung panahon para pong, like I said, nasabi ko, nakikiayon po sa akin. Ay, actually, doon sa pangalawang video ko, parang na inaalo po ko nung mga dahon na wag ka nang malungkot, ganito, ganyan. Kasi nga po parang ang ganda po ng kulay ng mga dahon. Hindi pa po siya nabubulok. Parang yung sila, yung bang kung may buhay, parang naaano nila sa akin na eto, wag ka nang masyadong malungkot, eto kami, pwede mo kaming panoorin, may magaganda kaming kulay, ganun. So yun, kaya yun, ko po yun doon, na-share ko po yun doon sa video ko. Tapos yung pinaka-last po, nung namatay na nga po yung dad ko, tuluyan na nga pong namatay. Kasi yung una nga po, di ba sabi ko, parang bad news pa lang na hindi okay yung dad ko. So yung mga dahon po doon sa na yon, sa video ko, yun nga, parang inaalo po ako na wag kong masyadong isipin. Like parang may nakikita pa rin po akong pag-asa ganun. And then like I said, yung mga dahon parang nag-aalo po sila na wag masyado akong mag-isip na magiging okay pa rin siguro, ganun. And then sa last video ko po, namatay na po doon yung dad ko. And then yun, na-share ko po doon yung weather nga po, yun makulimlim, tapos nagkandabagsakan na po lahat nung nagkandabagsakan na po ng lahat ng mga dahon diyan po sa and then parang di ko na po yung masyadong maalala. Umuulan po ata nung time na yon, di ko na po maalalang, kasi sobrang gulo po ng isip ko dahil nga po na-emotional po ako nung time na yun sa dad ko. But anyway, like I said, if like gusto nyo lang pong kung ano po yung inaano ko doon para maintindihan nyo po, pwede nyo pong itry nyo na lang po sigurong panoorin if gusto nyo lang po. And if hindi naman po, okay lang po yun. But anyway, dito po sa video ko na to, like I said, nilagas na po yung mga dahon, lahat-lahat yan dyan. Na na po. Yung dito lang naman po sa namin, sa puno. Ito po yung inaano ko. Kasi yung ibang puno po ng kapitbahay namin, nandiyan pa rin naman po. But like, yung inaano ko lang po talaga, like I said, yung mostly dito po sa namin, area namin. So para pong paano ko pa po ba ito mai-describe? Para pong ganito ko na lang po ito like kung ihahalin tulad ko po yung dad ko sa puno, eto sa mga puno na to. So doon po sa first video, nakikita nyo po yung bali nakalagay pa po yung mga, nandyan pa po yung mga dahon, hindi pa po yung nag-start pa lang po siyang maglaglagan. Parang ganun po yung
Parang inihahambing ko po yung buhay ng dad ko. Parang ganun po. Ah, para po siyang yung puno, and then ganito ko na lang po siguro yun ano. So bali parang kumbaga sa puno, yan po yung dad ko puno, and then yan po yung katawan niya, yan puno na yan. And then yung parang imagination ko lang naman po to. Parang yung mga ano po, yung mga dahon, parang ayun po yung ano, yung mga magagandang, yung mga, paano ba yun? Bali yun po yung mga ano ng dad ko, yung mga katangian, para po sa akin na, kasi iba-iba naman po tayo ng ano, ng pag-iisip. So para po sa akin, bali yung mga dahon po yung kumakatawan sa ano po, sa pag-uugali po ng dad ko na nakita ko, na na-experience ko po. Pasensya na po kayo. Actually hanggang ngayon nakaburol pa po siya, hindi pa po siya naililibing. So yung bang parang iniisip ko, like yung puno yung dad ko, tapos unting-unting naglalaglagan yung mga ano, parang dalawa pa yung iniisip ko. Bali yung po yung mga dahon, yung po yung pag-uugali niyang maganda, yung beautiful po, yung beautiful niya po, ganun, yung maganda po sa kanya, like yung pag-uugali, ganun, like I said, yung mga magaganda pong bagay na ginagawa niya po. Like halimbawa po, ano, like pag may bisita po sa amin, may makikituloy po sa bahay namin, hindi po siya nag-uubliga na mag-utos, no? Kasi yung ibang tao po, kasi naka-experience po ako ng ganun, na makikiakyat ka tapos ano ka na ano, na hindi naman po masama, but sa amin po kasi, ako po at saka yung dad ko, basta yung pamilya pa namin, parang hindi naman po ganun, but like I said, sa dad ko hindi po talaga siya like masaya po siya pag may mga taong actually nakikituloy sa amin. Gusto niya po yun. Maliban po nung eto na lang na nagkakasakit na po siya, medyo nabago na po, pero nung kabataan niya po hindi, mabait po siya, hindi po siya madamot, hindi po siya nag-i-expect ng ano po, ng kapalit na huy, dahil ano kayo dito, ano kayo ha, kumilos, wala pong ganon. Kahit ako rin po, hindi po ako nag-ano ng ganon sa kapwa ko. Yung bang kung ano lang po yung, kasi iniisip ko kung feel po nung tao na tumulong, di nasa kanila na po yun, may isip naman po sila. Yun po yung inaano ko, kasi pag sa ibang bahay din po ako, ganon din po ako, tumutulong din po ako, hindi na po ako kailangan pagsabihan. So bali yun po yung parang yung ini-explain ko nga po, na yung parang yung mga dahon na nagkakandalaglagan po doon sa ano ko, second video ko po ata yun. Bali yun po yung mga katangian ng dad ko, tapos yung parang okay pa po siya, yung bang parang okay pa po yung katawan niya, ganun. Yung hindi pa po siya, yung parang may pag-asa pa po na makamake it, ganun. And then after po ng mga doon po sa second video ko ata, unti-unti na pong nalagas yung mga ano, nag-i-start na po, o doon po yun sa third video ko, unti-unti na pong nalalagas yung mga dahon. Maybe sa second nalilito po ako, maybe sa second po nalagas na po, yun nga po, kaya nga po may mga magagandang dahon po dito sa ano ko dati. So bali yun po yung parang katangian ng dad ko. Like I said, na kumbaga sa puno, nagkasakit siya, tapos unti-unti na pong ano, yung parang pawala na po yung buhay niya, ganun. And then doon po sa last video ko, parang like I said, nakiramay nga po yung ano, nakikiramay po yung panahon, ganun. Kasi na ilang araw po akong nagbibideo, puro magaganda po yung mga dahon, tapos maaraw, mahangin, sobrang ganda po ng ano, ng klima ba yung tawag doon, yung weather, ganun.
Tapos nung last video ko po, namatay na po siya doon sa ano, nung nag-video po ako. Pagkamatay niya po, naisipan ko pa rin pong mag-video kasi nga po meron pa rin po akong gustong maisabi tungkol doon. So ayun, gusto ko pong maisabi doon sa ano na parang nakikiramay tong panahon na to sa akin, gano'n na. So kaya naisipan ko pong i-video. And then like ito naman po ngayon, ito na po yung parang last na magbibideo po ata ako tungkol po sa dad ko, kasi parang ginawa ko na po tong ano yung dinedicate ko na po to sa kanya, kasi like I said, hindi naman po ako palaging nagbibideo ng mga ganito, mga ilang beses lang po ata since na pumunta po ako dito sa ibang lugar. But parang nataon lang po na yung pagbibideo ko po may nangyaring hindi po maganda sa dad ko, and hanggang sa tuluyan na po siyang kinuha po ng Panginoon. Kaya naisip ko parang yun na lang po yung story ko tungkol po sa kanya, and i-dedicate ko po. But yung tungkol po sa story ko doon, yung lang po yun doon sa last video ko. Tapos ito kasi like I said, doon po sa unang video ko tsaka sa pangalawa, okay pa, hindi ko pa po yun alam na may nangyayari nga sa kanya. But yung video ko na yun, inano ko na lang po na ganon, i-dedicate ko na lang to sa dad ko, kasi like I said nga, hindi ko naman po ito palaging ginagawa. Parang alay ko na lang po to sa kanya sa pagkawala niya po. So bali, like I said, kunwari yan nga po yung dad ko, yung puno, and then yung mga magagandang dahon na nagkandalaglagan, bali yan po yung good qualities niya po, yung mga magaganda po sa niya, pagkatao, ganon. Hindi ko naman po sinasabing perfecto yung dad ko, pero mabait po yun. Sa like, ano ba tawag dito? So ngayon na nawala na po siya, parang feeling ko po ganun din po yung dahon, yung puno, ayun po yung kunwari yung dad ko yung puno, and then yung mga dahon, bali yun po yung parang buhay niya, na pag ugali niya, ganun yung mga good qualities niya, and then parang niya rin po buhay. Parang ang hirap po i-explain. I hope po na nagigit niyo po yung sinasabi ko. But parang kumbaga sa puno, ayan na po yung puno, ayan po yung dad ko, ayan po yung puno, nawalan na po siya ng mga dahon. Parang kumbaga sa dad ko, nawalan na po ng buhay. Ayan, ganun. Ayun lang po yung kung paano ko po may explain, kasi ang hirap ng but so ayan na po. Parang naiisip ko na, kumbaga sa puno, parang i-compare ko yung dad ko sa puno na to, na yung dati okay pa, tapos nag-start na pong malagas yung malagas yung mga dahon, din po yung dad ko, yung parang pawala na po yung buhay niya. Tapos saka huli-hulihan o kaduluduluhan, ayan na po, namatay na po yung dad ko. And so ito nga pong puno, nalagasan na rin po talaga ng dahon. Hindi po namamatay itong puno na to. Ano lang po yan, taon-taon ganun po, natutulog po kasi yan. Naghahanda po yan para po sa sa snow, para po sa winter. Kaya naglalagas po yung mga dahon before po mag-i-snow days. Ganun po yung nangyayari. But like I said po, parang ko lang po, naihahambing ko lang po yung pagtulog po ng puno sa pagkamatay po ng dad ko. Yung puno, nalagasan po ng mga dahon, tapos natulog. Tapos same thing din po sa dad ko. Okay pa po siya, ganoon. Tapos naalala ko po yung mga magagandang niya po, pag-uugali. And then nga po, tuluyan na po siyang nawala dito po sa mundo. Anyway, ayun lang po yung gusto ko pong i-share.
So, kasi actually, hindi, like I said, hindi po tayo pare-pareho, hindi po tayong lahat pare-pareho ng ano ko lang naman po to, just in case lang po na sakaling nakikinig siya sa akin, na gusto ko lang sabihin, Dad, ilang araw ka palang wala, pero parang sobrang tagal na sobrang namimiss na kita. Hindi ko po yun makita eh. Sobrang sakit po pala mawalan ng magulang na hindi mo man lang po makita kahit hanggang sa huling po. Alam ko naman po siguro nakikita niya ako. Hindi ko lang siya nakikita, but gusto ko lang sabihin sa'yo, mahal na mahal kita. Hindi lang po ako mahilig magsabi. Mahal na mahal kita, Dad, kahit pasensyahan mo na lang ako, hindi kita nadalaw. Sana okay ka sa kinalalagyan mo. Huwag mo kaming alalahanin, Dad, okay lang kami dito. Simula nang mawala ka, na-realize ko na hindi pala madali, parang hindi po madali na lalo po ngayon magpapasko, ay wala ka na sa amin. Kaya sobrang nalulungkot ako. Kung nasaan ka man ngayon, kasi madaya ka naman, iniwanan mo kami, magpapasko pa naman. But nasaan ka man ngayon, sana okay ka po. Mahal na mahal po kita, mahal na mahal ka po namin. Pasensya na hindi lang naipapakita ng like yung tamang-tama talaga ba sa puso ko. Mahal na mahal kita. Alam po yun, Diyos. Pasensya ka na po talaga. Parang sa isip ko kasi tuwing nagkakasakit po yun, talaga pong nakaka-make it siya. Kaya hindi ko po talaga to inaasahan na bigla pang meron pong mangyayaring ganito. But okay naman po, kasi ganun po talaga yung buhay. Anyway po, marami pong salamat sa panonood nyo, sa pakikinig nyo po, sa pagpapasensya nyo po sa pakikinig, pagkarinig po ng pagsinghot ko na hindi ko po talaga maiwasan. But anyway, thank you po ng marami sa inyo. Ingat po kayo. Bye po. Dito po yun, yung mga magagandang dahon po doon sa pangalawang video po ata yun. Dito, ito po yun, dito. Yun po yun. Palalakihin po natin para makita nyo po na sobrang na po, nalanta na po, nag-ibang kulay na po yung mga dahon. Tuluyan na pong natuyot na lanta. Yan po. Pasensya na nga po pala kayo kung may naririnig po kayong ingay. Ano po kasi yun, may nagkakat po ng po nila, grass po nila. Kasi katulad po namin, ito parang kailangan po naming to ikat bago po like
sobrang lumamig po. Kasi pag malamig na po, hindi na po kami makakapag-cut kasi nga sobrang lamig po. So, yun po yung dahilan.